People! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Happy Tuesday po sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay safe at okay. So ito nga, syempre, una sa lahat, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta dito sa Mama Sam Vlog, sa mga nagsasubscribe. Thank you so much. At hindi lang yun, syempre gusto ko rin batiin si Christine Ann Perez na talaga namang sobrang ganda ng beauty pang binibining Pilipinas. Kaya naman, syempre, dahil sa pagmamahal ninyo dito sa channel ko, marami akong chikang ang hatid sa inyo na talaga namang mga bagong updates ngayon na pinag-uusapan dito sa mundo ng pageantry na talaga namang mainit-init pa at pinakamaingay, di ba? Na pinag-uusapan ng lahat. Pero, syempre, bukod yan ay, syempre, ilang days na lang ay Miss Universe Philippines na. 8 days to go. Kaya lahat tayo ay excited na para sa coronation night ng Miss Universe Philippines. At eto nga, para sa una natin, chika, preliminary ng competition ng Miss Universe Philippines, magaganap na sa May 19. At syempre, ang magiging host ay si Michelle D at saka si Marco Gumabaw. Anong chika mo dito, Mama Sam? So yan. Ang chika ko dyan, syempre excited ako para sa mga girls. Dahil ito, dito magkakaalaman kung ano nga ba ang ipapakita ng mga girls sa competition na to, na talaga namang inaabangan natin. Dahil dito, huhusgahan na talaga ang mga kandidata ng Miss Universe candidates natin. Diyos ko, nakakakaba, nakakatakot. Pero hindi ko alam kung meron ba silang closed door interview kasi ang nabanggit lang dito yung parang gala night. So yung gala night, ito yung kanilang competition para sa preliminary competition. So good luck sa mga girls. At dito na, malalaman na ninyo kung sino nga ba ang papalo o hindi, di ba? So good luck talaga sa kanilang lahat. And then dito din makikita mo kung ang kandidata mo ay may pasabog ba o wala, or wala lang, parang dumaan lang siya. So yun yung abangan mo. But nakaka-excite para sa mga kandidata dahil papalapit na sila sa exciting moment. At kahit di naman ako, talagang excited na ako. Good luck sa mga girls natin na lumalahok ngayon dito sa Miss Universe Philippines. So, yon. At sa host naman, syempre excited ako for Michelle D. At saka syempre, yung Marco Gumabaw. Alam naman natin si Marco na para sa akin talagang grabe ang sex appeal niya. Ang sexy niyan. Alam mo yun? Kaya excited ako for Sunday. Pero ito ang mas exciting, Mama Sam. 4 na corona ang ibibigay sa Miss Universe Coronation Night. Ito nga ay ang Miss Supranational 2025, Miss Eco International 2025, Miss Charm 2025 at saka Miss Cosmo Philippines 2024. Ano ang chika mo dito, Mama Sam? To be honest, syempre, a little bit na nasad ako. Nasad ako para sa mga girls. Mixed emotion Happy kasi syempre, hindi lang isang corona ang ibibigay nila, kundi meron silang 5, di ba? So, ibig sabihin, hindi lang sila nag-aagawan for the one crown. And then, kung sino man yung tatanghalin Miss Universe Philippines, the other girls ay merong opportunity na makapag-compete sa international pageant. So, yun yung titignan natin kung sino-sino nga ba yung malalagay dito. But nandoon na medyo nakakalungkot kasi syempre parang sa next year pa sila lalaban, hindi pa nga lumalaban yung ibang girls natin. Tapos meron ng bago, di ba? So parang siguro mas maganda kasi na nakapag-compete na muna yung mga girls pagkatapos sa kasilang magkakaroon uli ng panibagong pageant. Parang masaya, di ba? Parang, alam mo yun, yung excitement mo nandoon. Kaysa naman yung parang
ilang taon na siya nagpiprepared. But the point is, ayun, lalaban pa rin siya sa international pageant. Kaya lang nakakalungkot dito yung mabibigyan ng title na Miss Charm. Kasi di ba sa Miss Charm nga, Diyos ko, tingnan mo hanggang ngayon, hindi pa lumalabas si Krishnan Garavides. Kamusta naman? Matatapos na yung kalahati ng taon. Hanggang ngayon ay nakatengwang pa ang Krishnan. Kaya medyo parang nakakasad sa part na to. Diba? So, yan! But good luck sa mga girls na makokoronahan at kung sino man sila hindi natin alam. But nandoon na mabuhay ang Miss Universe Philippines at mabuhay ang mga lalaban sa international pageant. So, yan. Ewan ko, bahala na si Batman. At para naman sa sumunod na chika, speaking of Krishnan Garavides, tingin mo Mama Sam, dapat na bang mag-back out si Krishnan Garavides bilang kandidata ng Miss Charm na ngayon ay medyo malabo pa? To be honest, hindi naman kailangan mag-back out ni Krishnan Garavides. Kailangan lang niya maghintay kung kailan mag-on-go ang kanyang pageant. Pero sana naman, wag naman sobrang tagal. Kasi kawawa din si Krishnan kasi nagpe-prepared siya. Pagkatapos parang hindi mo alam kung magko-compete ba o hindi. So hindi niya alam kung magda-diet ba siya or mag-aaral ba siya magpasarela. Kasi hindi mo alam kung kailan eh. Pero maganda din to kasi para ma-prepare niya ng maigi yung sarili niya. So siguro naman bago naman mag-supranational, magkakaroon na ng Miss Charm. So ang supranational ay sa July. So tignan natin sa buwan ng June kung ito nga bang Miss Charm ay mag-ongoing ba, 'di ba? So yun, good luck kay Krishnan Garavides. Ako para sa akin hindi ko naman nakikita na kailangan niyang mag-back out na or kailangan niyang hindi na ituloy ito. Basta laban lang, Krishnan. Malay mo, di ba? Ang importante, kapag once na may pageant na, ikaw pa din ang ilalaban. So, yan. Good luck! And then, of course, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo? Miss Eco International, nag-alam Miss Universe na rin kasi will be now accept the delegates who are married, divorced, and mothers. Ang masasabi ko dyan, nakakaloka, di ba? Parang hindi na siya beauty pageant. Pero sinabi naman, in-explain naman nila na sinabi nga na ang advocacy naman ng Miss Eco is about environment. So parang naniniwala sila na included naman ang mga mother, ang mga married woman sa paggawa ng magandang environment sa kapaligiran natin, di ba? Kasi nga Eco International nga. Ako para sa akin, okay lang yan. So, kung ano ang drama man ng mga pageant na to, pero kung ako ang tatanungin mo ang Miss ay para sa single woman lang. Kung ngayon, kung hindi na to Miss, hindi dapat tawagin nyo na lang siya Miss and Mrs. Eco International. Ayun, para malinaw. Diba? Hindi yung parang may Miss tapos may Mrs. na tapos may Miss tapos may divorce. Diba? So, nakakaloka. Anyway, so kung ano man yung gusto ng organization, gusto nila yon. So, hayaan natin sila. Basta ang importante ay hindi Mrs. ang ipapadala natin, kundi Miss. So, di ba? At saka, ang importante dito, may opportunity din naman yung mga kababaihan na Mrs. na gusto pa uling sumali sa pageant. So, why not? Di ba? Kung sa Miss Universe nga, tinatanggap nila Dito pa kaya sa Miss Eco International. So, hintayin natin in the future kung lahat ng pageant ay ganito na. So, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, Team Philippines, tingin mo malakas ba ang laban nila? Miss Earth Philippines, Miss Supranational, Miss International, at saka Miss Charm International. To be honest, sa totoo lang, ang bagong kandidata lang dyan si Miss Earth. Yung iba, nung mga nakaraang taon pa yan kinoronahan, si Althea, si Krishnan Garavides, at saka si Binibining Pilipinas International. Nakakaloka, no? So parang isang taon ang hihintayin nila bago sila makapag-compete. By the way, so ang mga girls natin na i-represent natin sa international pageant ay malalakas naman sila. Lahat sila ay Morena Beauty. So ma-identify mo sa mga itsura nila na sila ay mga Pilipina, di ba? So ako para sa akin kasi yung mga Oriental Beauty na katulad nila Althea, nila Miss International, Angelica Lopez, Krishnan Garavides, at saka itong si Ira, ay masasabi ko na malakas yung laban nila pagdating sa international pageant because of their color and then yung, alam mo yun, yung pagiging isang
Pilipinas. So, alam naman natin ngayon, ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamalakas pagdating sa mundo ng pageantry. Kaya, mabuhay tayo. At naniniwala ako na kakayanin ng mga kandidata natin na, ano mo yun, makalaban ng bonggang-bongga. So, sana, yung Team Philippines ngayon ay makapag-uwi ng corona ng international pageant mula sa ating bansa. Eh, marami na nga mga nagsiuwian, di ba, na galing sa international pageant na nag-title. So, ibig sabihin lang nun ay kaya ng mga girls natin na magkukumpit ngayon dito sa international pageant. So, good luck sa kanilang lahat, di ba? So, yon. And then, para sa naman sa Team Supranational, Mama Sam, Team Asia, Philippines, Thailand, Laos, India. Tingin mo malakas ang laban nila sa Miss Supranational this year, at sino ang nakikita mo na aariba sa kanila? To be honest kasi yung India, laging malakas to pagdating sa Supranational. And then si Thailand din, pinapansin din nila yung mga kandidata na mula sa Thailand. Depende sa performance ng girls kung ito ba ipapalo o hindi. But, naniniwala ako na si Miss Philippines ay makakaariba ng bonggang-bongga sa competition ng Supranational ngayong taon na to. Kasi I love Althea yung mga styling niya, yung mga pinapakita niya ngayon na talagang kung paano niya piniprepare yung sarili niya para sa competition. So, next month, lilipad na siya papuntang Supranational, and then tignan natin kung ano ang may offer ni Miss Philippines. But for now, sa totoo lang guys, nalalakasan talaga ako kay Miss Philippines at mukhang malakas din si Thailand. So yon, so tignan natin kung ano ang gagawin nilang eksena sa kanilang competition, and then good luck sa kanila, diba? So ito ang sumunod na chika. Victoria Velasquez Vincent, Mama Sam, dahil nga may 5 corona na dito sa Miss Universe Philippines, tingin mo anong corona ang makukuha ni Victoria Velasquez Vincent? To be honest ako Miss Universe Philippines or Supranational. Ayun yung naghihintay na corona kay Victoria Velasquez Vincent. Bakit ko nasabi na Supranational? Kasi para sa akin si Victoria, she deserve talaga na mag-compete sa international pageant. Nakita naman natin yung preparasyon niya, nakita naman natin kung paano niya hinanda yung sarili niya dito sa competition ng Miss Universe Philippines to get the crown talaga. At kahit naman ako sinasabi ko, she's almost there na. Yung kumbaga konting-konti na lang, makukuha niya na yung corona. Kung hindi man niya makuha or hindi man siya naka-destiny na maipadala sa Miss Universe Philippines, I think pwede sa kanya yung Supranational. And bakit ko nasasabi? Because yung kanyang height, yung beauty na meron siya, plus yung kalibre na alam mo yun na magaling talagang magsalita ang isang Victoria Velasquez Vincent. So yung iba nga, di ba, galing sa Miss Universe, lumalaban ng Supranational. So why not? So parang feeling ko ito yung pageant na fit for Victoria Velasquez Vincent. Sa mga nakikita kong galawan niya dito sa Miss Universe Philippines, hindi ako magtataka kung hindi to Universe, maybe Supranational Queen to. So yon. So I'm so excited for Victoria Velasquez Vincent, and mabuhay siya. So yon. And then para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo makasungkit kaya ng corona si Alexi dito sa Miss Universe Philippines? To be honest, ako, sa nakikita kong power na meron itong si Alexi Brooks sa competition na Miss Universe Philippines, yes, I hope so, na sana kung hindi universe, sana mabigyan siya ng kahit isang title dyan sa mga ino-offer ngayon ng Miss Universe Philippines. Pwede din siya sa Supranational kung hindi niya makukuha ang Miss Universe Philippines. And then, pwede mo din siya ilagay sa Miss Cosmo International. Bakit? Kasi syempre, dito malaki yung price, and then I think malaki yung may tutulong neto para kay Alexi Brooks. I think yung pageant ng Miss Cosmo, Supra, or Universe rather, pwede kay Alexi. So, abangan natin kung paano at sana makuha, di ba, si Alexi Brooks kung hindi man siya manalo ng Miss Universe Philippines. So, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, nararamdaman mo ba na ang susunod na sa yapak nila Beatrice, si Celeste at Michelle D ay si Atisa manalo na?
to be honest guys, hindi imposible na siya ang sumunod sa yapak nila Beatrice, Celeste at saka syempre ni Michelle D dito sa competition na nilalabanan niya sa Miss Universe Philippines. Alam natin from the beginning na kaya nandito si Atisa Manalo ay para sa corona ng Miss Universe Philippines. And then I think bilang Binibining Pilipinas International, so wala pa tayong nasusubukan na kandidata na galing sa Miss International and then mag-aano siya na magta-transform siya to become Miss Universe Philippines. Kung sakasakali, siya ang kauna-unahan na gagawa ng history sa buong mga kandidata na lumalaban sa Miss Universe Philippines na from international to universe rather, di ba? So ako para sa akin hindi imposible dahil sa profile na meron siya, dahil sa kakayahan niyang pwedeng lumaban ng Miss Universe Philippines or maging Miss Universe. Ako kasi para sa akin kasi enough na para masabi ko na pwedeng-pwede talaga ang isang Atisa Manalo sa competition ng Miss Universe dahil sa ipinapakita niyang determinasyon, ipinapakita niyang tapang, lakas, at naniniwala ako na magtatagumpay siya dito sa competition na to. Maraming kalaban si Atisa Manalo na masasabi din natin na talagang magaling at pwede din nilang masungkit talaga yung corona ng Miss Universe. Pero kasi, hindi ko alam, parang may something kasi kay Atisa Manalo na hindi siya basta-basta na kandidata lang. Kasi she is Miss International and she is Binibining Pilipinas International. At yung titulong yon ang nagpapa-hold or talaga nagpapatibay sa paniniwala ko na si Atisa Manalo ang makakapag-uwi ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Universe. Kasi para sa akin, yung Binibining Pilipinas International isa tong pinakamalaking title sa Binibining Pilipinas, lalo na ngayon. So, sabi ko nga, once you are binibini, you're always a binibini. But, rather to become a Miss Universe. Diba? So, yon. So, wala pang nananalong Binibining Pilipinas Queen. Kung si Atisa Manalo ang tatanghaling bagong reyna ng Miss Universe Philippines, I think isa tong history ng Miss Universe Philippines na kayang manalo ng mga taga-Binibining Pilipinas sa Miss Universe at kaya nating magpadala ng galing sa Miss International to Universe rather. So, yun ang abangan natin. So, for now, ayun yung pinaniniwalaan ko. Atisa Manalo will become the next Miss Universe Philippines. Bakit hindi? Diba? So, yun. So, laban lang. So, pero syempre, tulad nga na sinabi ko, madami din talaga malalakas. Sa 53 candidates na nagko-compete, hindi lang si Atisa ang pwedeng manalo, kundi halos silang lahat. Diba? So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.